clothed in the rags of my sin, wretched and poor, lost and lonely within, but with wondrous compassion, the King of all kings, in pity and love, he took me under his wings. Oh yes, I'm a child of the King, and his royal blood now flows in my veins, and I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, I'm a child of the King. Now I'm a child with a heavenly home. My Holy Father has made me his own, so I'm cleansed by his blood, and I'm clothed in his love, and someday I'll sing with the angels above. Oh yes, I'm a child of the King, and his royal blood now flows in my veins, and I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, I'm a child of the King, and I, who was wretched and poor, now can sing, praise God, I'm a child of the King. We live beneath the shadow of uncertainty and fear. Sometimes our hearts are shaken by the evil that draws near. If ever it was time to rise and take our faith in hand, it is surely now, and I for one will take a stand. I am committed to the cause of Christ. I surrender all, lay down my life to the corners of the earth. The message will be heard. I'll be a living sacrifice. I am committed to the cause of Christ. The message of the gospel shines above the stormy skies and gives the light of hope and peace to weary, saddened eyes. And since I am a sinner who's been saved by grace's touch, I will go the extra mile to share the Savior's love. I am committed to the cause of Christ. I surrender all, lay down my life to the corners of the earth. The message will be heard. I'll be a living sacrifice. I am committed to the cause of Christ. Will you be strong and brave and let the flag of mercy wave? You cannot rest or run until the church is overcome. So will you take up your cross? Will you truly count the cost? To live is Christ, to die is gain.
to the corners of the earth, the message will be heard. I'll be a living sacrifice. I am committed to the cause of Christ. I am committed to the cause of Christ. To the cause of Christ. Their chains were fastened tight down at the jail that night. Still Paul and Silas would not be dismayed. They said it's time to lift our voice, sing praises to the Lord. Let's prove that we still trust Him, come what may. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man is spoken and says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing, and He loves to hear our praise on our cheerful days, when the pleasant times outweigh the bad by far. But when suffering comes along and we still sing Him songs, that is when we bless the Father's heart. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man is spoken and says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. God wants to hear you sing. God wants to hear you sing. I've been to a lot of places, I have seen a lot of things. My eyes have viewed the beauty of so many wondrous scenes. From the flowers in the springtime, in a valley deep and wide, from the majesty of mountains by the ocean's swelling tide. But these things soon fade away
they seem to grow so small when I compare them to the greatest miracle of all. For the greatest thing my eyes have seen is the changing of a life when a sinner falls down on his knees and gives his heart to Christ. Naimbag, good morning, kakabsat, barong aldaw, barong parabor. Yan, good morning sa ating lahat at isang mapagpalang umaga na tayo ay sama-sama sa ating devotion ngayong oras na to. At talagang umiinit ang panahon. Ano na kapag ano. Yan. Yan. So, yan. Good morning sa ating lahat at batiin ko lang aking kasama, Ma'am Jinida. Good morning sa iyo. Man, good morning Sir Christian and naimbag nga morning kakabsat sa mga nakikinig dyan. It's Thursday morning, February 20. Yan, naimbag nga Thursday morning amin kada tayo. Amen. Yan, February 20 na pala, no? Bira, napakabilis, no? Alam ko siguro, no? May makikita kang mga, panagbinga, no? So, yes, street dancing. May magkikita-kita tayo doon sa, Siyempre, the Lord's Day. Yan. So, yun. At batiin ko lang yung ating live viewers dito, si Ma'am Krisha. Pakita mo yung kagandahan ni Ma'am Krisha. Ma'am Krisha, bati ka rin. Hello, magandang umaga sa ating lahat. Enjoy natin yung pagkikinig ng salita ng Diyos. Amen. Talagang lumulusog si Ma'am Krisha. Sana all. Alright. Sana all. Yan, alright. So, yan. Lamig na umaga dito sa Baguio. At batiin natin dito sa Google Meet. Kasama natin si Ma'am Sabel. Ma'am Sabel, good morning sa'yo. Yan, yung kinikilig kagabi. Ma'am Sabel. Wow. Oh my gosh. Yan. Bati ka, bati. Naimbag. Naimbag nga agsapak. Ano tayo amin? Good morning po. Yan, good morning. Yan. At kasama din natin si Ma'am Geraldine. Magandang gabi dyan sa US. Kung gabi na. Hello po, kararating ko lang po, sorry po. Yan, amen. Yan, thank you to nakapagsama-sama tayo dito sa ating devotion. Alright. So, yun. Sa FB Live naman tayo. Kilala natin yung mga faithful na nanonood sa atin. Una-una, Ma'am Gina Manzano, good morning po sa inyo. Sir, kay Pastor, good morning po, Pastor. Yan, good morning po sa inyo. Yan. Ma'am Myra Zalarzon, good morning. Kay sa aking mother, Ma'am Vicky, good morning po. Salvador Bore, good morning po sa inyo. Ma'am Joyce, good morning po sa inyo. And Ma'am Heide Sanet, good morning. Sir Herbert Hofer, good morning po. Sir Ariel, yan, thank you. Good morning po sa inyo. Then kay Sir Digno,
Velasquez from Pangasinan. Good morning. Ma'am Emilia Wayaway. Good morning. Sino pa? Ma'am Jen Campana. Uy, Good top fan morning natin. po. Good morning sa kanya. Yan. So, talagang masipag na tagatag ng gigising. At meron tayong ano dyan. Prize dyan. Oo nga eh. Faithful na Siyem- working. Faithful na working na nagtatag or naggigising. Yan. So, kasi kapag isasend mo sa GC, hindi nila isisin eh. Yan, di ba? Oo. Notify sila, di ba? Pero ewan ko na lang kung di pa sila maitagtag na kain na lang tayo ng itag. Yan. So, meron ba akong hindi nakikita na nanonood? Wala. Alright. So, we have 11 viewers for now. I hope ibalik natin yung dati, no? Nakaka-30 tayo, ganun something. Ngayon, bumababa na. Yan. Wag nating hintayin mag-pandemic bago tayo manood, no? Ng mga devotion. Di ba? Kapag yung pandemic pa eh, talagang daming nanonood ng devotion eh. No? So, yun. So, tuloy-tuloy po tayo. At, yun. Last Thursday na ba tayo? Ngayon? Hindi pa. Sorry excited. Siyempre. Yan. Nag-aabang ako na magpapalit yan kasi mag-graduate na. Sino kayo mag-graduate? Ay, sa John pa pala. Yan, sa John pa pala yung mag-graduate. Yan, so, yan, si Ma'am Bergie. Good morning, Ma'am Bergie. Mabati ka. Nakaabot pala. Good morning sa ating lahat and sa mga kasamahan dito and sa mga naka-Google Meet. Good morning. Yan, good morning po. Yan, so tuloy-tuloy po tayo, no? At syempre, ang ating lesson is committed to love God. Yan. So, syempre, still February, kaya naka-red si Ma'am Ginida kasi dugong-dugo ang kanyang puso. Ay! month love Kakadonate. daw, month love. So, baka may mga single dyan. Baka Red Cross siguro yung yung Gusto simbolo ni ng Ma'am Red Ginita yung Cross. Maginoo. Yan. Yan. So, yan. Yan, kung yan. So, kikita natin dito, no? Na kung saan, pagmamahal, no? We are committed to love God. So, nung nakaraan, yan, explain kami na andun yung, andun dapat yung desire natin na mahalin ang Panginoon. Nagkaroon tayo ng, yung wholeheartedly, no? Na wholeheartedly na mamahalin natin ang Panginoon. Pangit yung, yun lang, mahal mo, half lang yung pagmamahal mo. So, para sa akin, hindi, pagmamahal tawag yun. No? So, yun nga, na dapat kapag mahal mo yung isang bagay, mahal mo ang Panginoon, dapat buong puso mo, no? Na mamahalin, di ba? So, kasi, yun nga, sa ngalan ng pag-ibig, di ba? Kantahin ko ba? Kantahin ko? Kanta ba ako? In the name of love. Yan. So, magagawa mo ang lahat. Di ba? So, why not, di ba? I-apply natin yan sa Panginoon at sa kanyang gawain. Di ba? So, wala namang mawawala sa atin kung buong pagmamahal yung ibibigay natin sa Panginoon, di ba? So, hindi, walang mawawala kundi ibibless tayo ng Panginoon. So, yung encouragement. So, buksan natin dito sa Matthew chapter 22. No? Verse 37. And sabi dito, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Verse 38, this is the first and great commandment. No, na makikita natin dito, Thou shalt love the Lord thy God. No, that dapat our focus on the idea of making a deliberate and unwavering decision to prioritize and deeply love God above all else. Yan. So, unwavering decision, no, to prioritize and deeply love. Yan. Na kung saan, yung alam mo ba yung talagang deeply love ka, di ba? Deeply love. Deeply. No?
Siyempre, dapat, di ba, dapat masasabi mo sa isang tao, I deeply love you. ay. Delikado. Delikado. What if kay Ma'am Virgie kayo nagsabi yan? Ano kaya mararamdaman ni Ma'am Virgie? Ano? Siyempre, yung smile ni Ma'am Virgie, siyempre, unwavering smile. Yan. So, si Ma'am Sabel. Ma'am Sabel, may katanungan ako sa'yo. Paano na lang kapag may nagsabi sa'yong, I deeply in love with you? Sana all. Di ba? Sisigaw yan. Di ba? Sisigaw si Ma'am Sabel eh. Kahit hindi pa sumisigaw si Ma'am Sabel, naririnig ko na eh. No? Oh my gosh. Ayan. Sa iba nga, kinilig siya eh. Ah? How much more pag sa kanya Yes. sinabi yun. Diba? I deeply in love with you. Yan. Si Sinabi Ma'am na Geraldine lang, naman. Ma'am Geraldine, ano kaya mararamdaman mo? No? Ano kaya feeling mo kapag may nagsabi sa'yong in love na in love sa'yo? Deeply in love with you. Sabi niya. Diba? Actually, wala akong masabi po. Actually, hindi ko alam anong sasabihin ko. I think it's much more blessing po. Wow. Wow. Diba? Speechless. It's blessing, Na-overwhelmed diba? siya. Yes, na may nagmamahal sa'yo. Diba? Kung saan, tatanong ko pa lang si Ma'am Geraldine, naka-smile na. Diba? So, how much more kapag ang Panginoon, diba? Sasabihin natin na sa Panginoon na we are deeply in love with God, no? In God, no? So, masaya ang Panginoon kapag ganun, diba? Kung saan, masasabi natin yan na wholeheartedly, no? And tsaka ando yung desire mo and committed ka sa pagmamahal natin sa Panginoon. So makikita natin na kung saan is an unwavering decision natin, no? Is an unwavering decision. So kapag unwavering decision, hindi yung palubog, lilitaw kung kailan ka may kailangan sa Panginoon, doon mo lang masasabi, Panginoon, mahal na mahal kita. Pero kapag bilinas ka ng Panginoon, wala na. Di mo na, nakalimutan mo na ang Panginoon. Nakalimutan mo na mahalin ng Panginoon. Di ba? It's unwavering. No? Pero sabi nga dito, unwavering decision. No? Na kung saan, ipaprioritize natin ang Panginoon. Kapag ipaprioritize natin ang Panginoon, makikita ng Panginoon yung dedication natin na mahal natin ang Panginoon. Then, hindi yung magkakahiwalay. Kung mahal natin ang Panginoon, mamahalin din natin yung kanyang gawain. So, andun din yung involvement natin. Diba? Na kung saan, sabi nga, na kung saan, it requires action nga. Diba? So, masasabi mo bang mahal ang tao kung wala kang ginagawa? Diba? Na kung saan, taken for granted. Diba? Na, basta mahal ko siya. Sabi mo, ay, mahal kita. Pero wala kang ginagawa. Diba? Hanggang chat-chat ka lang, ganyan. Di ba? Di ba, Ma'am Janita? Paano ka ma-in love doon? Di ba? Tama, Sir Kung Christian. hanggang chat-chat lang. Yan. So, di ba? So, dapat, Chat dapat. yes, di ba? Sabi nga, action speaks loud. Ano? Louder than words. Yan. So, yan, nakakuha ko kay Ma'am Ginida, mga quote yan eh. Yan. Yan, mukhang may alam si Ma'am Sabel, oh. Ang ganda ng ngiti niya eh. Yan, so, yun. At sabi nga dito, di ba, na kung saan, dapat andun yung ma-emphasize natin yung pagmamahal natin sa Panginoon na makikita sa atin na, di ba, na kung saan, sa mga friends natin, kapitbahay, at yun, mga others na makikita natin na we are deeply in love with God, no? Na dapat makikita sa atin yung Diyos, no? Hindi yung andun yung magandang testimony mo, di ba? Kung saan, yun sabi nga dito sa verse 39, di ba? Verse 39, and the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself, no? Love thy neighbor. And love thy neighbor. So, hindi dapat kaaway, kundi love thy neighbor. No? Ano kasan? Tinuturuan tayo ng Panginoon to love others. No? Kaya nga may andyan yung ministry to serve others na kahit hindi mo ka ano-ano, hindi mo ka mag-anak, hindi mo ka pamilya, is andun yung
andun yung pagmamahal natin. How much more sa ating mga family, sa ating loved ones na kung saan mahal natin sila, dapat ilalapit din natin sila sa Panginoon, no? Na mahalin din ang Panginoon. Tuturuan din natin na mahalin din sila, no? Mahalin din nila ang Panginoon. So, yun nga, no? Kung saan, sabi nga, yung pinaka-tema natin this year, 2025, My Family First, di ba? Na kung saan, andun yung commitment natin na turuan sila, no? Kapag hindi pa natin sila nakakasama sa simbahan, hindi pa natin sila nakakasama sa ministry, sa gawain ng Panginoon, yun, teach them na kung saan, mahalin din nila ang Panginoon. Kasi i-bless tayo, hindi lang tayo i-bless, kundi ating mga loved ones and family, di ba? So, doon natin makikita na kung saan, andun yung focus natin, na kung saan, hindi lang focus, kundi unwavering decision to prioritize God, no? At makikita natin dito na kung saan from Old to New Testament, na sasabi na thou shalt love thy Lord thy God. Sabi dito sa Deuteronomy. And Deuteronomy chapter 6 verse 5. And basahin ko na sa inyo. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy mind. No? Makikita natin, no? Old Testament to New Testament, hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Kung saan, love the Lord thy God. No? So, andun yung we are committed, di ba? Kasi, with all thy heart, di ba? Dapat, makikita natin with all thine heart and with all thy soul and with all thy mind. So, makikita natin andun yung commitment natin na mahalin ang Panginoon. And, hindi lang commitment na dapat andun yung yung kwan natin, decision natin na kung saan ipaprioritize natin, mahal ko ang Panginoon, andun yung action mo, involvement mo sa gawain, wholeheartedly, at yun, na kung saan makikita natin yung love ng Panginoon sa atin, diba? Kaya nga, andun yung highest form of love is yung agape, diba? Paano na lang kapag sabi mo sa tao yan, diba? Ma'am Ginida, agape. Birthday. Diba? It is an unconditional love. Yeah. So, yun nga. Nakasaan. Andun yung commitment natin. So, paano natin ba makultivate ang ating commitment? Yung commitment natin na mamahalin natin ang Panginoon. Yan. So, through prayers, diba? Na kung saan consistent and dedicated prayer time where you actively seek God and communicate with Him, no? So, kaya nga, napakahalaga yung communication natin sa Panginoon. Diba? Kung saan, diba? Sasabihin mong, mahal mo yung isang tao kung hindi mo kinakausap. Diba? Diba? Wala. Paano makukultivate yung commitment mo kung, diba? Na hindi mo kinakausap. No? So, andun yun. Dapat consistent and dedicated prayer time where you actively seek God and communicate with Him. Yan. Call off. Call off, ha? May pala malaman si Ma'am Ginida na call off, ha? Ano kaya? No? Wala mo ng communication, no? Mamaya, may iba na pala. Ay. Sige, kwento mo. Wala, maubos yung oras. Hindi na kayo makapagsalita eh. Yan. So, paano natin may masasabing may in love ka sa isang tao kung hindi mo kinakausap? So, ganun din ang Panginoon. No? Kung wala tayong prayer time, no? Consistent na prayer time, paano tayo may in love talaga sa Panginoon kung hindi natin kinakausap ang Panginoon? No, saan? Andun yung faith natin. Kasi kahit, nagpipray ka, tapos walang kumakausap sa'yo, di ba? Yun. Nakasan, through the power of God, andun talaga, nakasan. Ito yung word of God, di ba? Ito yung word of God na, ito yung letter ng Diyos sa atin. Ito yung nababasa na natin, no? So, andun yung prayer time dapat natin, no? Andun yung prayer time natin. Then, yun nga, kung saan, by, prayer, and makukultivate din natin yung commitment natin through obeying God's commandment, no?
through obeying God's commandments, striving to live according to God's teaching even when it's difficult, no? Kung saan ako 20 years na akong member dito sa church, no? So, syempre 5 years old na akong dumating dito. And yun, siguro 20 years, no, na member dito sa church. Eh syempre, kahit sabi mo every Sunday, every prayer meeting napag-aaralan ng Word of God, pero may mga mahirap pa rin sundin, 'di ba? So, yun nga, 'di ba? No, kung saan mako-cultivate yung ating commitment through obeying God's commandments. Paano natin sasabihin na mahal natin ang Panginoon pero hindi natin sinusunod ang kanyang salita, no? Kanyang command. Kung saan kapag sa soul winning, hirap na hirap nating gawin. Sa pagdadala ng bisita, ang hirap nating gawin, 'di ba? Pupunta sa simbahan, yan nga, tuwing every services, 'di ba? Yung iba sometimes hirap nating gawin pero andyan yung key para ma-cultivate yung ating commitment na mahalin natin ang Panginoon, na kung saan we are obeying God's commandment, no? Hindi natin masasabi na hindi mo kinakausap ang Panginoon, hindi mo siya sinusunod, paano mo masasabing mahal mo ang Panginoon? Di true words na lang ang labas diyan, no? Hanggang bibig ka lang, pero sa gawa, yan, wala. So makikita natin na kung saan we are striving to live according to God's way, to God's teaching, no? Nandun yung striving natin. Kasi andun yung pagsusumikap nating gawin, sundin ang command ng Panginoon sa atin, no? So makikita natin, no, through studying our Bible, yung Word of God, is makikita natin dito yung mga command ng Panginoon sa atin. Na kung saan, kapag ino-obey natin ang Panginoon, andun na yung pagmamahal natin. Doon na natin makikita yung pagmamahal na napaprioritize natin ang Panginoon. We are deeply in love with God. And yun, lagi mo siya kinakausap. Sinusunod natin yung command ng Panginoon. Di ba? And yun, andun na yung worshiping natin sa Panginoon. No? Kung saan, andun yung pag-worship natin sa Panginoon. Kaya nga, andun na, binibigay natin dapat yung glory, no, ng Panginoon. No? Kaya nga, andun yung glory ng Panginoon is makikita sa ating buhay. No, hindi yung mga bad testimony, makikita ka pala ng ibang tao, dapat ang Diyos na nakikita sa atin. No? Kasi masasabi mo, kaya nga, hindi mo yung mga sa kamunduhan. Kaya nga, nagkakaroon ng Valentine's Day, no? Date sa Bornham, yan. Hawak kamay, nagyayakapan pa sa public. Bakit? Diba? They're, gusto na pakita, ay, may gayom sila. Mag-boyfriend and girlfriend sila, diba? So, why not tayo bilisang Kristiyano? Dapat makikita sa atin, and we're so proud na we are committed to love God, no? Na mahal natin ang Panginoon, and makikita din sa atin, no? Hindi natin andyan yung mundo, 'di ba? Na kung saan talagang ina-avoid tayo sa love of God, no? Ina-avoid tayo and linilihis talaga yung focus natin na mamahalin natin ang Panginoon. Kaya nga maraming devices na iniimbento ng Diablo para mapahiwalay tayo sa pagmamahal at hindi tayo ma-in love sa Panginoon. So, yun nga, na kung saan dapat, paano natin maiwasan yun? Yan, through prayer, to obeying God's commandments, to worship God, and yun nga. And yung study, yung kanyang, yung salita ng Diyos, diba? Kaya nga meron tayong mga devotion, daily devotion, na kung saan andyan yung pag-i-study ng Bible, no? Paano natin mahalin ang Panginoon, and doon makukultivate yung commitment natin. No? Doon yung makukultivate yung pagmamahal natin, yung ating commitment. Kaya nga, madali na lang tayo mag-commit, no? Kasi andun yung pagmamahal natin sa Panginoon. We are committed to God. So, alam ko maraming sasabihin si Ma'am Jenida at dadagdagan niya sa aking sasabi. Amen. Thank you, Sir Christian. And And same verse po. Same verse yung binasa ni Sir Christian.
And sabi dyan sa verse 37, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And so last time na may na-share din ako patungkol dyan. And then last Sunday, I hope na narinig natin yung preaching din ni Pastor RJ. Kaya nga napakaganda talaga na wala tayong imimiss eh. And hindi mo imimiss yung Sunday morning, hindi mo lahat ng services, and then lahat ng devotions natin. Kasi connected lahat yan eh. Diba? And hindi natin alam, malay mo yung na-miss mo yung Sunday service, na-miss mo yung devotion, and one word and one sentence dyan ay pwedeng makatulong sa'yo para lumago ka sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya dapat hindi natin imimiss yung mga yan. Kasi ano yan, magkakarugtong ang mga yan. And so, dyan sa verse na yan, andyan po yung challenge po sa atin. So, challenge po sa ating mga Christians. And so, challenge sa ating mga Christians and to love God, na mahalin natin ang Panginoon. At ano po yung challenge po dyan sa atin? Sabi dyan, love the Lord with all. Yan. So, explain ko po yan nung last with all. At yung Panginoon natin, hindi niya deserve ang kalahating pagmamahal. Ikaw din naman, di ba? Yes. Kapag in relationship ka with someone, tas kalahati lang yung ibinibigay niyang pagmamahal sa'yo, so magre-reklamo ka, Sir Christian, di ba? Ma'am Virgie. Paingay. Nasaan yung kalahati? Natatandaan natin, sabi ka ng Bible, God is a jealous God. And so, hindi kagaya ng iba sa atin na, yung iba nga sa atin, di ba? Yung iba nga sa atin eh. Wala pang relasyon, nagsiselos na eh. Yan mo siya, sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, God is a jealous God. Ayan, ayaw niya na meron tayong kahati sa pagmamahal natin sa Kanya. And then last Saturday, di ba, nabanggit din ni Pastor last Saturday, na-explain din ni Pastor, na kung mahal mo ang Panginoon, dapat dapat mahalin natin yung kapwa natin, mahalin natin mga magulang natin, mahalin natin yung kapamilya natin, mahalin natin lahat. Dapat nating mahalin. Pero, dapat mas mataas lagi yung pagmamahal na ibinibigay natin sa Panginoon. And diba, naalala nyo last Saturday, yun po yung preaching ni Pastor RJ. Sabi ko nga, hindi natin dapat i-miss ang mga yan kasi dugtong-dugtong yan. And lalo nating mauunawaan yan. Okay? And then, so, yun nga yung challenge din sa atin dyan sa verse 37. Na kung mamahalin natin ang Panginoon, mahalin natin siya ng buo dahil hindi niya deserve yung kalahating pagmamahal na nanggaling sa atin. And yung pagmamahal nga na ibinigay ng Panginoon sa atin, di ba? Buong-buo yung ibinigay niya sa atin. And kaya nga, ngayong umagang ito, and so i-share ko po sa inyo, bakit, yung mga reasons, may mga dahilan, and kung bakit kinakailangan nating i-commit na mahalin ang Panginoon. And di ba, laging binabanggit sa atin yung word na commit. Ibig sabihin niya ay to make a pledge, magkaroon tayo ng agreement, magkaroon tayo ng promise na mamahalin natin ang Panginoon. Ano yung mga rason? Diba, alam ko, Sir Christian, naranasan mo magmahal, di ba? Wag mo nang itago. So, hindi mo lang basta mamahalin yung tao na yan eh. Merong rason kung bakit minahal mo siya, merong rason kung bakit mahal mo siya. Ma'am Virgie, alam ko naranasan mo na rin ma-in love eh. Huwag mo na tanongin yan si Ma'am Virgie. Hindi ko na So, Ma'am Virgie, hindi tanungin natin para malaman natin. Malay mo, same kayo. Joke. Na-hot seat na siya. Di ba, Ma'am Virgie, nung na-in love ka, ma'am, ano yung rason bakit na-in love ka sa kanya? Kasi meron akong tinanong na kasama ko dati na young people sa church. Sabi ko, bakit nagustuhan mo siya? And, di ba? Sabi ko, bakit nagustuhan mo siya? Tapos sabi niya sa akin, kasi mapagbigay siya. Nax, kaya naman pala. Sabi niya, nagbibigay ng ganito. Tuwing dumarating siya, may binibigay siyang ganito. Parang kilala ko. And, ay, kilala mo ba yun? May tumatawa sa Google Meet eh. Nakarelate lang siguro. Ay, nakarelate siya. Sabi niya kasi mapagbigay siya. And sabi niya, laging nagbibigay ng ganito. Kapag may mga special occasions, may mga binibigay siya. Kaya sabi niya, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Yun yung reason bakit minahal niya yung taong yun. And then si Ma'am Virgin naman, pwede mong kahit isa lang. Kahit isa lang. Napakabumot na daw sa ulo si Ma'am Virgin. Ay, sorry, parang nagkamali ako ng natanong. Parang naalala niya yung nakaraan. Napakamot siya eh. O, sige, wag na nga, Ma'am Virgin. Sir Christian na lang. Sir Christian, isa lang, magbigay ka ng isang
isang ugali niya or isang bagay na isang bagay na Bulong ko na lang sa'yo. ay ay sorry mga kapatid, parang nahihiya tong mga Iya ako eh. nahiya sila. Naalala nila yung nakaraan nila. Pero anyways, yun ba talaga, bago mo mahalin, si Ma'am Sabel, tatanungin ko sana si Ma'am Sabel, pero baka mapakamot din siya eh. Pero di ba, bago mo mahalin yung isang tao na yan, meron kang nagustuhan mo na merong rason kung bakit mahal mo siya. So alam niyo po nung nasa CSI pa ako, that was couples night din yon. Yan, so isa-isa pumunta sila sa harap, tapos sinabi nung husband kung bakit niya minahal si wife, then sinabi din ni wife kung bakit niya minahal si husband. And so may mga nababanggit nila yung mga qualities, di ba? Yan, minahal kita kasi nakita kong responsable ka. O di ba ganun? And sabi na parang araw-araw na nag-grow yung pagmamahal ko sa'yo. And bakit ganun? Kasi merong reason. And merong kasing rason. Merong rason kung bakit mo mahal mo yung tao na yan. So, ganun din tayo sa Panginoon. Merong rason. Kung naalala niyo yung preaching ni Pastor, I think, last Wednesday, di ba, na si Paul, meron siyang rason kung bakit minahal din niya ang Panginoon. And di ba? Yan, so ganun din. And magbibigay po ako sa inyong ilan. Bagamat marami eh. Alam mo, maraming rason kung bakit kinakailangan nating mahalin yung Panginoon. And pero maaaring itong mababanggitin ko mga mga top reasons lang kung bakit kinakailangan nating mag-commit na mahalin ang Panginoon. And unang-una, He saved us. Yan, di ba? Iniligtas tayo ng Panginoon. At tatandaan po natin na hindi lang tayo iniligtas ng Panginoon from the penalty of our sin. And tatandaan na Romans 6:23. And hindi ko na bubuklatin kasi alam na natin yung verse na yan. Romans 6:23. And so sabi ng Bible, karapat-dapat tayo na magbayad ng ating mga kasalanan, di ba? Saan yun? Alam natin yun kung saan tayo magbabayad ng ating kasalanan, sa impyerno, pero iniligtas tayo ng Panginoon. And just imagine, di ba, kung saan tayo iniligtas ng Panginoon. And sige nga, gusto mo bang mapunta sa lugar na yan? And sabi ng Bible, He saved us. Ay yung anong pangalang di ba? Yung tao pa nga lang na gumawa ng kabutihan sa iyo, yan hindi mo na nakakalimutan, 'di ba? Hindi mo nakakalimutan. And pasalamat ka ng pasalamat, 'di ba? And then minsan nga doon nag-uumpisa, minsan doon nag-uumpisa yung magandang relasyon between And kapag may ginawa siyang maganda sa iyo, minsan doon nag-uumpisa yung magandang relasyon. 'Di ba? And pero pag laging hindi magandang ginagawa niya sa'yo, doon nag-umpisa yung yan. Kaya, tandaan po natin, bakit kinakailangan nating mahalin ang Panginoon? Ano yung unang-unang reason? And He saved us. Una-una from the penalty of our sin. And from the penalty of our sin. And pangalawa, from the power of sin. Romans 6:14. Yan, sabi po ng Bible, Romans 6, chapter 6, verse 14. Yan, sabi po ng Bible dyan, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under the grace. Yan. So tandaan po natin, noong tinanggap natin ng Panginoong Kristo Jesus bilang Panginoon, yan, hindi lang tagapagligtas. Kaya nga sinasabi natin sa mga sinashare natin, di ba? In-explain natin na hindi lang natin siya tinanggap bilang tagapagligtas, kundi tinanggap natin siya bilang Panginoon. Siya yung master po natin. Yan, nung tinanggap natin ang Panginoon si Kristo Jesus bilang Panginoon, binibigyan tayo ng power para gumawa ng kabutihan kaysa kasamaan. Yan, so naalala niyo, may verse na nagsasabi dyan na we are under sin, kaya madali ka lang gumawa ng kasalanan. Bakit? Kasi wala pa si Kristo sa puso mo. Pero tandaan po natin, nung tinanggap na natin si Kristo, sabi ng Bible, hindi lang tayo inligtas mula sa kabayaran ng ating kasalanan, pero iniligtas din tayo from the power of sin. And kaya nga bilang isang Kristiyano, dapat andun yung mas marami tayong nagagawang kabutihan at dapat na-overcome natin yung evil. Di ba? Yan. So yun yung unang-unang reason. He saved us from the penalty and power of sin. Pangalawa, and 1 John chapter 4 verse 19. Alam ko na familiar po na verse yan sa atin. At the same time, hindi ko na rin yan babasahin. Yan, sabi ng Bible, we love Him because He first loved us. And di ba? Yan, sino yung unang nagmahal sa atin? Ang Panginoon. Di ba? Yan, minahal tayo ng Panginoon, dapat lang nasuklian natin yung pagmamahal na ibinigay ng Panginoon sa atin.
Yan, so, yan sabi siya bilang pagpapakita ng pagmamahal ng Panginoon dyan sa atin. Text verse po natin, John 3:16. Yan, so, hindi lang first class yung pagmamahal ng Panginoon dyan sa atin. Naakalain mo yan, bilang pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa atin, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Kaya sabi ng Bible, only begotten. Ang virgin, ibig sabihin ng only begotten, di ba? Yan, bugtong. Yan yung tamang term pag sa Tagalog. Minsan kasi pag sa Tagalog, nababago yung, yung ibig sabihin. Pero sabi ng Bible, bugtong na anak. Di ba? Di ba kung tayo, meron kang kaisa-isa, tapos mahal mo, ibibigay mo ba? Mahirap yun, di ba? Pero mapapatunayan natin dyan na talagang yung pagmamahal ng Panginoon sa atin ay first class na pagmamahal. Na ibinigay niya yung kaisa-isa, bugtong na anak niya para po sa atin. Kung ako siguro, wag na, yun na nga lang kaisa-isa na nga lang, ibibigay mo pa. Di ba? Minsan nga sa pagkain ito na nga lang po. Minsan sa pagkain, ito na nga lang, ibibigay ko pa. O, di ba? Pero yung sa Panginoon, first class yung pagmamahal na ibinigay niya sa atin. Okay? Yan, He saved us. He first loved us. Yan, so sabi ng Bible, number 3, He forgives. Yan, 1 John chapter 1, verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Yan, so yung yung true confession po natin and involves commitment. And di ba pag nag-confess tayo, andun din yung commitment na hindi natin uulitin. Di ba? Hindi natin uulitin yung kasalanan na nakamit po natin. Di ba, tingnan natin kung paano magpatawad ang Panginoon. Sabi siya, He is just and faithful to forgive us our sins. Yan, ang Panginoon lamang ang merong ganyang klase ng pagpapatawad. Di ba, minsan nga yung tao, napatawad kita, pero may sasabihin, napatawad na kita, pero may lamat na. Di ba, minsan ganun yung Pero yung Panginoon, wala. As long as andyan yung natin, yung true confession po natin. Yan, so andyan yung true confession natin, faithful siya na patawarin tayo sa anumang pagkukulang pagkakasala na ating makukumit. And then sa Micah chapter 7 verse 19. Micah chapter 7 verse 19. Yan, 7 verse 19. So sabi po dito, and He will turn again. He will have compassion upon us. He will subdue our iniquities, and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. Yan, napakagandang verse yan. Sabi ng Bible, and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. So alam niyo po yung depths of the sea na sinasabi po dyan, forgetting or setting aside someone's sin. And yung sinisignify niya dyan, yung complete forgiveness. Diba? Yun yung sinisignify po ng dyan, and depths of the sea. Akalain mo yan na anumang kasalanan na gawa po natin, and meron tayong complete forgiveness sa Panginoon. Yan, so Psalms 103, Psalms 103 verse 12. Psalms 103 verse 12, sabi po dito, as far as the east is from the west. Yan, pwede bang sukatin yun? Meron bang magaling na dito? At sino ba yung mga gumagawa ng mga ganito? Yan yung nagsusukat sila. Diba? Meron magaling na engineer, kung pwede niyang sukatin yung east from the west. Diba? Sabi ng Bible dyan, as far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from Him. Diba? Anong klase ng pagpapatawad yung ginawa ng Panginoon dyan? And He treats us as if we never sinned. Yan yung pagpapatawad ng Panginoon dyan sa atin. Diba? Minsan sa ating mga tao, kapag may nagkasala sa'yo, sabi natin na, okay, napatawad na kita. Pero yung treatment natin minsan, yung, alam mo yun, yung parang may kasalanan pa rin siya sa'yo. Yan. Pero sa Panginoon, hindi. Ano yung trato ng Panginoon sa atin? Tinatrato tayo ng Panginoon. Nagkasala man tayo, pero tinatrato tayo ng Panginoon na parang hindi tayo nagkasala. Yan, dyan na pumapasok yung yung kasabihan po natin na to forgive is to forget. Diba? Pag sinabi mong napatawad na kita, ibig sabihin, nakalimutan mo na yung kasalanan niya. And then isisingil mo pa, and then parang maiiba na yung pakikitungo mo sa kanya dahil sa kasalanan na gawa niya sa'yo. And pero tingnan niyo kung paano tayo pinatawad ng Panginoon. Diba? Anumang kasalanan na nagawa po natin, pero sabi ng Bible, yan, pinatawad tayo ng Panginoon at tinatrato tayo ng Panginoon na parang hindi tayo nagkasala. And meron kayang tao na nabubuhay pa ngayon, sa ngayon na ganyan din yung pagpapatawad.
And kasi, minsan, ganun yun sa tao eh. And minsan, napatatawad kita pero fresh pa sa akin yung kasalanan mo. Kaya wag kang lalapit muna sa akin. O, diba? Ganun. And pero yung Panginoon, hindi. And sabi ng Micah, yung complete na pagpapatawad niya sa atin. And then sabi ng Psalms 103 verse 12, yan, yung pagtrato niya sa atin as if wala tayong nagawang kasalanan. Yan, He forgives. Ganun yung ganun yung forgiveness ng Panginoon. Yan, so he saved us, He first loved us, He forgives. Yan, so number 4, ay malapit na yung oras ko. Number 4, Next meeting na si Ma'am next Virgie. meeting na. Next meeting Ano, na. bibilisan ko na lang kasi very familiar naman kaya yung mga verse na kinukuha ko, yung mga familiar lang para so, He cares and provides for me. And alam natin, Matthew chapter 6, Matthew chapter 6 verse 31 to 33. Yan. So sabi po ng Bible po dito, therefore take no thought saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things that the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. And but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And so sabi ng Bible, yan, He cares and He provides for me. And so, lahat ng pangangailangan natin, pinoprovide. Sino yung provider po natin? Yung Panginoon. So, Amen. maaaring sinasabi natin na, ay, ako naman ang nagtrabaho, ako naman ang nagpagal. Yes, ikaw ang nagtrabaho, ikaw ang nagpagal. Pero sino yung nagbigay ng work mo? And para ma-provide yung mga needs mo, di ba? Kung hindi papayagan ng Panginoon, kung hindi yan papayagan ng Panginoon, hindi ka magkakaroon yan. And tandaan po natin, yung sabi ng Bible, bago pa natin hingiin yan, alam na ng Panginoon. And sabi ng Bible, alam ng Panginoon yung pangangailangan po natin, idadagdag na lang yan ng Panginoon sa atin. And kaya nga yung pag-worry natin, it is a sin. Nagwo-worry ka, parang sinasabi mo na he doesn't care. And di ba? Yung parang sinasabi natin na God is not in control. And di ba? He cares and He provides. Alam niya. And alam niya kung ano yung pangangailangan po natin bago pa lang natin hingiin yan. Pero gusto ng Panginoon na hinihingi natin yan sa Kanya at to build and para mabuild pa yung relationship natin sa Panginoon. And lastly, last na number 5. He has made me His child. And kasi next week kasi last Sunday na iba na kasi yung na-prepare ko. Sabi ko sayang naman yung pinagpuyatan ko kung hindi ko i-share yan. Yan, so last verse sabi ng Bible po diyan sa Galatians 4:6-7. And so Galatians chapter 4:6-7 sabi ng Bible po dito. And so, and because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Wherefore thou art no more a servant. And so sabi thou art no more a servant, but a son. Alain mo yan, di ba? And if a son, then an heir of God through Christ. Yan. So sabi po na, alam niyo po sa Roman law, yan, kapag adopted ka sa Roman, hindi ko alam dito sa Pilipinas, Ma'am Virgie, kung ganun din. Pero sa Roman law kasi, kapag adopted ka, same yung benefits na makukuha mo doon sa biological son. Diba? Ganun sa Roman law, hindi ko lang alam dito sa Pilipinas kung ganun din lang. And ano sabi ng Bible, ginawa tayong, meron tayong privilege. And diba? And same lang ayan. So, and sabi ni Ma'am Virgie, same lang dito sa Pilipinas. O, kasi may yung adoption is pag legal matters, di ba? Ang dami pagdadaanan ng magulang. O, di ba? Akalain mo yan. And so, pero gusto ko dyan, sabi niyo saan, hindi ka na servant, pero sabi ng Bible, son. Yan, He made us His child. Yan, so kung anak ka na ng Panginoon, meron ka, i-claim mo lang yung mga benefits, i-claim mo lang yung mga promises ng Panginoon sa atin. Di ba? And with all these 5 na nabanggit ko. Actually, sabi ko marami yan. Maraming rason kung bakit kinakailangan nating mahalin ang Panginoon. Yan, pero iilan lang yan sa top. Yan, sa top mga reasons kung bakit natin kinakailangan nating mahalin ang Panginoon. And so, with all these reasons, hindi pa ba tayo magkukumit na mahalin ang Panginoon? And so, sa mga 5 pa lang to, pero mabibigat na ito na rason para mahalin natin ang Panginoon. Diba? Yan, so i-refresh natin. Yan, bakit? Yan, andyan yung mga reasons. Yan, so andyan yung mga reasons na yan. And gawin natin yan. Gawin natin yung para lalong mahalin natin ang Panginoon at ma-develop, mag-grow yung pagmamahal natin sa
Panginoon. And yun, and Ma'am Virgie. Ayun, thank you, Ma'am Kasi Jen. parang sumobra na ako sa oras. Maganda talaga ang topic, no, pagdating sa love. Yan. Wow. Parang hindi nakakasawa, Wow. no? Yan. Kasi lalo na kapag pagdating naman sa ministry, pagdating sa ganito, yung pag-uusapan talaga yung pagmamahal sa Panginoon. Yan, pwede nating i-relate. Yun. So anyway, in connection din sa mga nabanggit nan kanina sa Romans chapter 8 verse 28. Nabanggit ko last time yung sa 'di ba, yung desire. Romans chapter 8 verse 28. Yan, sabi niya dito, and we know that all things work together for good. Yan, to them that love God, to them who are the called. Yan, according to His purpose. Ayun, so hindi magkakaiba yun yung mga nabanggit kanina. And sabi niya kasi dito yung all things work together for good. Yan, to them that love God. So ang binabanggit dito, yan, sabi niya to them that love God, yung them dito yung mga believers, or to them, sabi niya na ulit-ulit, to them who are called according to His purpose. Ayun. So yung the kasi, syempre pag sa grammar din yan yun. Who are the called pa lang sabi niya dito. Kasi importante yung the dito. Yan. To them who are the called kasi nadagdagan. Inulit niya dito yung who are the called according to His purpose. So, we believe, di ba, na bawat believer ay may purpose. Yan. Hindi pwede na, ay, save na ako, okay na ako. Di ba? So, mayroon tayong, kaya nga paulit-ulit din sinasabi nila Pastor Hill, di ba, na kapag save ka, niligtas ka ng Panginoon at hindi ka pa pinatay, di ba, hindi ka pa namatay, may purpose ka pa, gagamitin ka pa ng Panginoon. Yan. And yung called, sabi niya, who are the called dito? So, the function is to specify the people being mentioned in this verse, and yun yung mga believers, yung tayo, di ba? And hindi niya ini-exempt. Yan, yung lahat ng, syempre, ligtas, lahat ng tumanggap, merong purpose. So, as it is mentioned sa Bible, di ba, na as we get baptized, yan, we become a part doon sa body of Christ, and being a part of the body of Christ, na emphasize na naman sa Bible, di ba, na meron tayong function as part of the body of Christ. Yan. So, party tayo ng katawan ni Hesus Kristo. And dito sa all things work together for good to them that love God, na, di ba, as a believer, sabi niya, and being a part of the body of Christ, we have our own purpose according to how God is going to use us. And it emphasizes that loving God is the main thing. Yan, dito sa verse na ito, in order to function according to God's purpose. Kaya kapag yung 'di ba sa fruit of the spirit, 'di ba, yung love lagi yung nauuna. So hindi talaga tayo magfa-function without love. Yan kasi nga we are built in love, in the love of God, 'di ba? Na nauna yung pagmamahal ng Panginoon, na para tayong pinanganak dala ng pagmamahal. Parang ganun, 'di ba? Na out of love, out of God's love, kaya tayo naligtas, and out of God's love, kaya din tayo magre-respond. Yun yung response natin doon sa gospel, 'di ba? Kasi yun, sino ba yung maglalagay ng yung dineclare tayong righteous? Panginoon pa din, 'di ba? Yung naglagay ng pagmamahal ng yung He keeps us able to love God. Yan, to love Him. Ayun, so wala tayo kasing man tayong kapangyarihan, di ba, para mahalin ang Panginoon. So, yun. And sabi niya dito, yan, we also have to understand that loving God can do, understand what loving God can do to transform us. Ang daming di ba, ang daming yung pagmamahal ng Panginoon, kapag kasi nauna talaga yung pagmamahal natin sa Panginoon, ang dami niya palang matatransform sa buhay natin, di ba? Ang daming mababago. So, in all facets of life na, lahat ng aspeto ng buhay natin, yan, nakikita yan kapag tayo talaga ay nagmamahal sa Panginoon. So, magre-reflect lahat yan. Katulad ng nasabi dun sa Matthew 22:39, di ba? Na we become able to love others.
kapag mamahalin muna natin yung Panginoon. Yun. And loving others, hindi lang yung, it's not just about yung, basta madaming bagay kung paano natin ipakita yung pagmamahal natin sa iba. Ayun. Kaya nga di ba, yung love talaga is, tawag doon, malaking bagay yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kasi, like yung nabanggit ni Ma'am Ginida kanina, yung pointers niya kanina, we cannot forgive without loving God. Diba? We cannot forgive, we cannot function, we cannot involve, we cannot, diba? Love others, or hindi natin maiintindihan or uunawain yung iba, yun, mauunawaan yung iba, diba? Kung wala tayong pagmamahal sa Panginoon. So, maraming hindi natin kayang gawin. Yun, 'di ba? Hindi tayo makakapag-move forward or makakagalaw kung walang pagmamahal natin sa Panginoon. Ayun. So, otherwise, ba yung kapag naman yung yung the rest naman na siguro yung kunwari nag-forgive, yun pala hindi, 'di ba? O kunwari, may mga pretending talaga na hindi naman talaga mahal ang Panginoon. So, kaya yung mga yun, napapansin natin, hindi talaga nagtatagal. Ayan, later on, meron palang, hindi mo alam, meron palang sama ng loob, yung mga ganun, di ba? So, that's reality. Na kasi nga, lacking talaga yung pagmamahal sa Panginoon. So, magre-reflect yan sa testimony natin. Magre-reflect yan sa, so, how we behave, di ba, as a believer. Yun. And, dito din sabi niya, so nabanggit ko last time, yung first is yung desire, di ba? We desire yung word of God at lumalago tayo sa salita ng Diyos. At sabi niya dito yung pangalawa, yung involvement, di ba? After that, we grow thereby. One function, di ba, na the result of the love of God, yung pagmamahal natin sa Panginoon is yung yung involvement na, di ba? So as we grow doon sa Word of God, as we desire the sincere milk, as we desire the Word of God, di ba yung sabi yung mga doon sa Book of Acts na they continued steadfastly in the apostles' doctrine, they searched the scripture daily, and then doon sa they increased in God's Word, and then nagmultiply sila. So nagre-reflect doon, yun yung respond ng isang believer sa out of his love to God. 'Di ba, na andun yung kasigasigan, 'di ba, na kahit na na-stumble tayo, hindi man perfect, pero andun pa din, katulad ng nabanggit ni Sir Ariel kagabi, 'di ba, sa preaching, yung andun pa rin yung consistency, yun, and you don't really have the plan to quit, ayun, kasi you just continue. Yan, kahit na hindi ka hindi perfect yung paglilingkod mo, pero andyan ka pa din, 'di ba, na nagpapatuloy. So that's the yun yung result ng pagmamahal natin sa Panginoon and result ng grace ng Panginoon sa atin, 'di ba, na yun nga yung nabanggit ni Ma'am Ginida kanina, 'di ba? Ang Panginoon pa din ang nagsusustain as we respond. Yan, kaya nga dun sa yung mga apostles, 'di ba, ni Jesus Christ. So doon nagsimula sila out of their love to God, 'di ba? Dahil sa pagmamahal nila, nagpatuloy sila. Kung syempre andun yung nauna na muna silang naligtas, and there's no excuse sa atin, 'di ba, na hindi tayo hindi natin ima-manifest yung pagmamahal natin sa Panginoon, 'di ba? Kasi syempre alam natin talagang yung kaagaw talaga ng pagmamahal natin sa Panginoon is kamunduhan. So, yung mga pleasures of this world, 'di ba? So, very talaga, yan, powerful. Powerful din talaga yung yung diablo. Syempre naaagawin talaga yung oras mo, ang daming distraction sa labas. But then it's also powerful. Wala nang mas hihigit pa kapag tayo ay lumago sa salita ng Diyos. Wala nang hihigit pa kapag tayo ay out of our conviction, out of our growing in the Word of God, na nag-involve tayo. Yun. So hindi lang siya hindi siya sa wrong motive na nag-i-involve, kaya ka nag-i-involve because of something, 'di ba? Yun. Dapat kaya nga ako syempre na-experience ko din yun, nag-involve ako sa, syempre in my past experiences in the past years from other church, kailangan ako nag-involve noon dahil 'di ba, wrong motive din.
Yun. But then, yun, andun siya. Joke lang. Ayun. So, kaya ako nag-i-involve yung mga ganun. Kaya, mali pala. Di ba? Ayun. So, as time goes by God's grace, na-correct naman ako. Kasi nagpapakorek ka sa salita ng Diyos, mali pala yun, yung ganun, di ba? Ayun. So, syempre, ganun din, yun. Just continue. Yun. Kasi, just continue in God's word. Kasi bottom line is, we are still directed to John 14:15, di ba? If we keeping God's commandment. So, kapag wala pa din doon, yan, hindi talaga tayo lalago, hindi magmamanifest yung pagmamahal natin sa Panginoon. More, yan, furthermore, yan, sa mga, through ministries, di ba? And through yung burden for souls, hindi tayo magkakaroon ng burden for souls kung hindi naman natin hindi tayo grounded ng salita ng Diyos, hindi tayo nagre-respond, 'di ba, sa panawagan ng Panginoon. 'Yun. And sa without loving God, yung consequence na 'di ba? Nagiging ano na tayo without loving God, yung sabi niya sa Proverbs 16:25. Ano ko lang ha. So sabi niya dito, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Usually, nagiging ganito na yung tayo, kahit na mga believers, nagiging ganito na yung result, diba? Na akala natin tama, yung mga ganun na, so nagra-rationalize na tayo, we think we are doing good. Yun nga, yung palagi na lang yun yung paulit-ulit na lifestyle, 'di ba? Mostly ng mga believers. Kung papansinin niyo, yan yung sabi ni Pastor, we just go to church, magpapakita sa church. Pero ikaw na halimbawa, ikaw talaga na pagmahal mo talaga yung Panginoon at nandun ka sa gawain at nakikita mo, ikaw din na nakakakita sa mga ganito, nanghihinayang ka, 'di ba? Sabi ko minsan, sayang talaga siya kasi alam mo yun, at their young age, yan, nasasayang yung oras nila. Yan, they spend time outside. Imbis na makipag-fellowship sa church or yung nai-enjoy yung fellowship, pero mas ginugusto nila na yan, mag-fellowship sa labas or spending time doon sa labas. Kaya minsan manghihinayang ka, lalo na sa mga young people. Yan, hindi lang nila talaga na-realize, 'di ba, how good it is, kung ano yung impact talaga ng pagmahal mo yung Panginoon. Yan, you can do anything. Ayun nga yung sabi niya dito sa sabi ni Paul, I can do anything, yan, through Christ who strengtheneth me. 'Di ba? Kasi andun talaga yung focus mo. Yan, andun yung na-deepen na, katulad ng nabanggit kanina, na-deepen na yung pagmamahal mo sa Panginoon. Ayan, kaya very important, very crucial part yung natin, yung lumalago tayo sa salita ng Diyos. At yun nga, nagsisimula yan sa desire, and we believe that love is a choice din, di ba? Kasi hindi naman at saka Panginoon yung nabanggit ni Ma'am Ginita kanina. Panginoon pa din ang naglalagay ng pagmamahal na yan sa atin. Yan, pero tayo talaga, magre-respond lang naman tayo, and lalago lang talaga tayo sa salita ng Diyos. At wala nang ibang wala nang ibang condition ang binigay ng Panginoon eh. Hindi naman tayo pwedeng, wala namang sinabi na sa ibang bagay tayo lalago para mahalin natin ang Panginoon. Ayun. At yun yung bottom line. And yung pinakita ni Jesus Christ, 'di ba, na dinemonstrate na niya yung pagmamahal niya, yung compassion niya for souls, 'di ba, dun sa Matthew 9:35, yung sa nakita niya yung souls doon, lost souls, and moved with compassion. So, laging andun yung pagmamahal. We cannot win souls without love. We cannot, di ba, hindi talaga tayo makakapag-function bilang part of the body of Christ kahit sa ministry without loving God. Kaya kapag ginagawa man natin yung ministry without loving God, hindi tayo magtatagal. And we really, we will give up, di ba? Hindi tayo magtatagal. Kaya ganun nga, yung commitment. Yan, kaya nga yung mga committed talaga, they are being moved because of God's love, 'di ba? Dahil yun, madaling sabihin na mahal ko ang Panginoon, yung ganun-ganun, pero magre-reflect yan sa gaano ka ka-committed dun sa ginagawa mo para sa Panginoon.
Yun. And the rest will follow. 'Di ba? Na madaling magpatawad, madaling mong unawain yung ibang tao, ano pa, madaling mag-submit. Yan. At madaling lahat na. Yan. So it's all about kahit sa fruit of the spirit na love comes first at hanggang sa involvement natin. So yung una na ibigay ko is desire, and then pangalawa na nagmamanifest dun sa pagpapakita natin na mahal natin ang Panginoon is yung involvement na natin. Hindi yung involvement na out of sapilitan para lang magkaroon ng ministry, para lang ma-recognize. The involvement should be the result of your love to God, di ba? Yung involvement natin should be the result of our conviction. Yan. Kasi kapag wala yan, hindi talaga tayo magtatagal. Again, di ba? Kasi sa akin nga, hindi rin naman ako magtatagal kung lagi kong din iniisip talaga yung syempre ang daming ginawa ng Panginoon sa buhay ko. At yun talaga yung pinanghahawakan ko din talaga na grabe yung ginawa niya sa akin. Yan. Kasi namuhay ako independently, I grew up independently na ganun. Tapos nakita ko yung, di ba, yung provision niya sa akin. Yan, kasi syempre hanggang sa career ko, pinapanalangin ko yung mga yun. In the past, talagang umabot ako sa, yung walang alam, laging walang alam ang family ko about me. Kasi di naman ako nag-update sa kanila. And syempre yung career ko, basta't pinanalangin ko, tapos kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan noon. So God provided na hindi ako nag-depend yan sa family, and namuhay ako, of course, alone. And syempre, yung doon yung independence, alam mo yung makikita mo, sabi yung Panginoon mag-provide. Yun, last minute, kasi syempre, kahit nawala ako sa simbahan noon, pinapanalangin ko pa din. Ayun, so binigay niya, and yun, hanggang sa, di ba, na nakikita ko yung sarili ko na still, yan, I came dito sa PMA alone. It's always parang out of seeking, di ba? Lahat yun kasi pag mahal mo yung Panginoon, ayaw mong mahiwalay sa Kanya. Ayun, kasi alam mo yung consequence kapag mahihiwalay ka sa Kanya, walang kasiyahan. Yun. At saka dito sa sa Acts 2:41, di ba, na yung mga tao noon, yung mga believers noon, you wouldn't respond to someone without love in it, di ba? Pag walang pagmamahal talaga, doon sa nangyari doon sa Book of Acts, na nagpatuloy sila, kasi unang-una magre-respond ka sa isang bagay or to someone out of love. Yan. So pag sinare sa'yo yung gospel, di ba? It's out of love din na nag-respond ka. Sa akin, nung upon my salvation, yung sinare sa akin yung gospel, na sobrang pasalamat ko kasi naintindihan ko. Ilang beses ako na-share ng gospel pero hindi ako nag-respond kasi wala ako naunawaan. Pero nung time na final na talagang naunawaan ko, doon na sobra-sobra akong nagpapasalamat. Kaya imagine mo yung 14 years old ka pa ako noon na nag-respond sa gospel, pero ganun na agad yung pasasalamat ko na alam mo yun, unending, na hanggang ngayon ganun pa rin yung sinasabi ko. Minsan, buti na lang ligtas ako. Lagi akong ganun. Nagiging expression ko na lalo na kapag yung nasa peak of your temper, na test yung temper mo, yung patience mo. Ayun, kaya minsan buti na lang talaga ligtas ako, yung ganun. And yun, so we cannot function, we cannot do anything without loving God first. Yun, so wala tayong kakayahan, at hindi tayo magiging blessing kahit anong gawin natin kung hindi talaga natin mahal ang Panginoon. So yun lang po, to God be the glory. Yan. Kala ko next 6:10. Alright, so yun. At napakaganda yung mga natalakay po natin ngayon. At talagang clear, no, na kung saan yung pagmamahal natin sa Panginoon, we do anything with love, no? Kasi syempre mahal natin ang Panginoon. May nabasa akong comment dito. Basahin ko lang. Sir Nilo Serrano. Pakita mga Sir Mark.
Yan, sabi dito, kaya ako minahal ng Panginoon kasi may ginawa siya sa akin kahit hindi ako karapat-dapat na kanyang iniligtas. Kaya ako mahal na? Kaya ako nagmahal sa kay God kasi hindi ko alam na may Diyos pala na pagmamalasakit sa atin. Kaya salamat ng gulo na mayroon tayong Bible doon natin. Nalalaman ang pag-ibig ng Diyos natin. Wow, yan. Tama yan, Sir Nilo. Sir Nilo Serrano. Yan. So talagang, yun. Minahal tayo ng Panginoon, hindi tayo karapat-dapat. We are sinners. No? We are sinners. So, why not, diba? Kung mamahalin din natin ng Panginoon ng buong puso. No? So, yun. Maliwanag, no? So, yun, we are extend our time. So, thank you pa rin. No? Alam mo, parang ipapasok na si Ma'am Sabel. Yan. So, sa next week namin kakayo, next week na kayo, ipunin nyo muna yung sagot nyo. Yan. So, yun. So, maraming salamat sa pag-tune in, lalo na dyan sa Facebook Live. Maraming salamat sa inyo. And don't forget, mga kopos na andyan sa Google Meet, sa Google Meet. Sa FB Live. Yan. Sa FB Live, yan. We have a Kopos night. Bukas. Yan. So, Friday night. So, yan. Prepare your best gown. Best suit. Yan. So, thank you. And, Ma'am Sabel, prepare your best suit. yan. So, yan. Kung yung mga working and young people, host tayo. Yan, kailangan natin na maaga bukas. Alright, so yun. At anything else, don't forget our daily devotion and Sunday and our disciple service Saturday. Yan. So, yan. At anything? Wala na? Alright, so let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa natapos na devotion. Maraming salamat sa inyong wisdom na pinakulob sa amin. Na pag-aaralan Panginoon. At ano po Panginoon, meron aming mga natutunan Panginoon na maging committed sa inyo. Na mahalin kayo Panginoon. And dadalangin po namin na magbunga Panginoon ang inyong salita Panginoon sa aming buhay. Bless us, O Lord, sa mga papasok sa trabaho. Ingatan, gabin niyo pa Panginoon at ganoon din Panginoon sa mga pupunta sa mga areas Panginoon. At patawad Panginoon sa mga nagkasalanan. Tapadalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Thank you. Amen. Thank you. And God bless us. Thank you. God bless. Bye. Thank you. We live beneath the shadow of uncertainty and fear. Sometimes our hearts are shaken by the evil that draws near. If ever it was time to rise and take our faith in hand, it is surely now, and I for one will take a stand. I am committed to the cause of Christ. I surrender all, lay down my life to the corners of the earth. The message will be heard. I'll be a living sacrifice. I am committed to the cause of Christ. The message of the gospel shines above the stormy skies and gives the light of hope and peace to weary, saddened eyes.
saved by grace's touch. I will go the extra mile to share the Savior's love. I am committed to the cause of Christ. I surrender all, lay down my life to the corners of the earth. The message will be heard. I'll be a living sacrifice. I am committed to the cause of Christ. Will you be strong and brave and let the flag of mercy wave? You cannot rest or run until the church is overcome. So will you take up your cross? Will you truly count the cost? To live is Christ, to die is gain. So will you stand and boldly say, I am committed to the cause of Christ. I surrender all, lay down my life. I am committed to the cause of Christ. I surrender all, lay down my life to the corners of the earth.